Magsalita kasi gusto ko lang mag-share ng something na makaka-inspire po sa inyo. So, kagaya po ng mga anak nyo, ako very proud ako kay Ate Dena at saka sa buong family ni Ate Dena na gumagawa siya ng ganitong charity work kasi konti na lang po talaga ang nakakaisip ng mga ganitong bagay. Sa mundo na materyoso, no, sa mundo na talagang puro pera, puro material na bagay ang importante. Nakakalimutan po natin na ang talagang ano ba talaga ang purpose ng buhay natin. Nung ako po pinanganak dito, hindi rin po naging maganda ang aking journey kasi ako po ay pinanganak na nung 1-year-old ako. Importante po ito, no, yung sa ating lahat na pabakunahan ng mga anak natin. Nadali po ako ng polio, kaya nagtataka po kayo bakit po ako nandito na naka-wheelchair. So, nung 1-year-old ako, siguro po dun sa mga magulang na merong mga malalang sakit na mga anak or namatayan, muntik na rin po akong mamatay noon. 1-year-old po ako noon. So, sinugod po ako. Maliit pa lang po ang St. Jude. Sino po ba ang nakakapagpa-check up sa St. Jude? Taas po mga kamay. Yan, maraming salamat po sa pagtangkilik ng aming hospital. Although pribadong hospital po yun, nagpapasalamat rin po kami kasi kinakaya po ng marami sa inyo. Kasi po yung binabayad nyo, talaga pong yun lang ang pinagsasweldo namin sa mga tao namin. So, maliit pa po yun, clinic pa lang po yun na tinaguyod ng aking tatay na si Dr. Mariano Ridon. Tsaka si mama ko po si Mrs. Judy Fildon. So, clinic lang po siya noon. Ngayon, sinugod po nila ako sa Manila para ipa-check up at ipagamot. At na-admit po ako, naka-intubate po ako noon. Sino na po dito mga natubo ng mga bata na intubate? Yan, si Ate Dena, alam niya yan. Si Kim, no, mamaya ako i-share yung story namin ni Kim. Nung time na yon, I was intubated and almost lost yung life ko. I was hooked in a ventilator. At, eto po, no, 1 week to live na lang po ako. Kung maniniwala po kayo, pre-9 na po ang tatay at nanay ko na Dr. Ridon, 1 linggo na lang po ang pwedeng ibigay namin na mabuhay ang anak nyo. Pero with God's grace, hanggang ngayon po, andito pa ako. No? So, ako po ay 55 years old na. So, nakita ko yung purpose ng life Pero nung nabuhay po ako, hirap din po ako kasi naka-crutches ako, gumagapang ako. So, binubuhat ako sa school. Sobrang hirap dahil wala pong mga access. Dito po, sino po yung mga may kapansanan na pasyente na nahihirapan po sa mga old buildings na walang access, no, sa mga wheelchair. Alam ko po, dilemma nyo rin yun, ano. So yan po, kanaya namin, nagpa-physical therapy po ako every week. Niluluwas po ako sa Manila. So sobrang hirap po ng aking mga magulang. Pero ang sabi po nila, nung pinagdasal po nila ako, tiniling nila ako sa Diyos na ibalik po yung buhay ko, namanata po ang aking mga magulang na itutuloy po nila ang pagiging mga mabuting tao. So, kaya po pinangalanan na St. Jude. Ridon St. Jude Medical Center, ang hospital is because of yung panata nila kay St. Jude na pagdasal ako through the intercession of Mama Mary and Jesus Christ to our Lord para po mabuhay. So, ako po, tingin ko yung mga anak nyo, though you're physically challenged, psychologically challenged, alam ko po, iba-ibang klase. Nakita ko, meron pong Down syndrome, meron mga autism, may mga cerebral palsy katulad ni Kim. Alam niyo po, tatagan niyo lang po yung buhay niyo kasi kaya po binigay sa atin ang mga special children na to kasi po special din po kayo sa paningin ng Diyos. Kaya po palakpakan natin ang mga sarili natin. Sobrang bilib po ako sa inyo kasi po pareho rin po kayo ni Dr. Ridon at ni Mrs. Judith Ridon. Doon naman po sa point na kay Kimberly, siguro, ito po may best friend po ako dito, si Ate She. Magpapatotoo po yun. Na tingin niya parang, although ano po ako hindi, ordinaryong tao lang po ako. Ako ay sinner po, hindi naman ako saint. Pero ang description sa akin ni Ate She ay isang angel daw. Bakit? Kasi every time na magkakaproblema,
ako po ang dinedirect ng Diyos sa mga taong to, katulad ni Ate Dena. Si Kimberly po ay pinanganak sa Olonga po, dun sa St. Jude. Pero sa kasamaang palad po, pinagalitan ko si Ate Dena dahil pinaliguan niya si Kim nung siya'y baby pa lang ng yung tubig sa poso. Madumi po yun. So pumasok po yun sa puso ni Kimberly at dun po nag-start ang kanyang tetanus. So si Kim po ay isang miracle baby katulad ko po at katulad ng mga anak nyo. Kasi nung time na po siya, dinala po siya sa National Children's, talaga pong agaw buhay na siya. Doon po sa National Children's Hospital, ako po isa sa doktor doon dahil doon po ako nag-training. Sa government hospital, wala pong bayad yun. So si Kim po ay 5 beses po nag-arrest. So 5 beses na wala ng heartbeat at ng paghinga. At kulang na lang pong i-declare siya na wala na. No? Na talagang wala ng buhay. Pero sa kabutihang palad at sabi ko nga po, with God's grace, may reason pa rin po siya. Katulad ko, bakit ako binuhay ng Diyos? Ay because meron pa siyang purpose. So ito po yung purpose niya to inspire you also of yung kanyang handicap. Alam niyo po, marami dito sa atin po na turuan natin po ang ating mga anak at mga kabataan na respetuhin po ang PWD, ang mga LGBT, yung mga challenge, no? Yung mga physically, socially, financially, or spiritually challenged. Pwede po bang i-promise nyo sa akin bago po ako ibigay ko ang mic sa aking pinakamamahal na anak na maging mabuting tao? Okay? Hindi po maging mabait. Sabi nga ni Ate Shea, ang pagiging mabait ay laging oo, yung itsura mabait, laging nakasmile, laging pinagbibigyan, kunyari may hiningi na pabor, o sige, pero pag talikod mo, ang sakit ng loob mo. Yun po yung mabait. Pero ang mabuting tao, yun po yung nagagalit, hindi umaayon, no? Hindi katulad ni Ate Dena, na dun lang tayo sa tama. Kasi ang mga Pilipino, lalo na mga Pilipina, di ba, no? Ate Dena, no? Tsaka, ang tawag dito yung mga kapatid ni Ate Dena. Nakita niyo yung difference nun sa Amerika. Sa Amerika, very frank sila. Kahit ma-hurt ka, at tatanggapin mo dapat yung sinasabi nila. Pero pagdating dito sa Pilipinas, napaka-sensitive. Masyadong hurtful. Yung, kunyari, may masabi lang, ganyan, medyo nasasaktan na. Ayun naman, chismis na, marites na. So, sa atin po, ang pakiusap ko lang, pwede po ba maging mabuting tao tayong lahat? Okay? Pag po tayong titingin sa material na bagay, no? Okay lang po mag-enjoy yun, wala namang problema. Pero hindi po yun ang description ng isang mabuting tao. Ang isang mabuting tao ay dun lang po naayon sa tama. Kaya ang tama ay ang paggalang sa mga PWD katulad ko, katulad ni Kim, no? So katulad din po ng mga anak nyo. Alam ko nararanasan nyo yan eh. Kunyari sa jeep, di ba? Titingnan yung bata from head to foot, ganyan, titingnan, di ba? Sino po nakaranas nun? Taas ang kamay. Diba? Ano pong nararamdaman yun, mga ate? Na-hurt kaya, di ba? So yun ang sabunutan, ano? Pero po, para po maiwasan yan, uunahan nyo na sila. Alam nyo po ako, nung bata ako, alam na at ni Ate Dena yan eh, kasi sabay kami lumaki. Napipikon po ako, kaya yun nagsasalita. May defense mechanism ako. Lagi akong parang masungit daw ako. Kasi parang, parang takip ko para hindi po makita yung totoong nararamdaman ko na na-hurt ako every time na tinitingnan nila ako. Feeling ko na awa sila. Pero yung isang kapatid ko po na namatay, sinabi niya, alam mo ate, kaya ka tinitingnan ng mga taong to kasi nagagandahan sila sa'yo. Totoo po ba yun? So yun po ang dapat nating i-feel. Kaya po nila tinitingnan ng mga anak natin is because they're very unique sa paningin nila. So nung habang lumalaki ako, kunyari sa mall, no, naka-wheelchair ako. So pag tinitingnan ako ng tao, talagang ganyan, no, from head to talagang isang kumpul pa sila, isang pamilya. Alam niyo pong gagawin ko, natawagin ko siya. Sabihin ko, hello mga ate, gusto niyo po bang malaman kung ano pong nangyari sa akin? Sige po, kakwento ko. Tapos napapahiya sila sa aalis na sila. So ako, ang tip ko dito bilang pediatrician po, nga pala po, ako po isang pediatrician ng St. Jude
Ridon St. Jude Medical Center. Kung may mga na-encounter ako mga pasyente niyo po, no? Na mga taga-Subic, marami po akong mga pasyente from here. So, ang advice ko lang po sa inyo ay i-explain niyo pong mabuti. Sabihin niyo po sa school, sa mga kung saan po, sa public place na pasensya na po, ang anak ko po ay isang special child. Napapansin niyo na pag sinabi niyo, maintindihan na nila. Kasi ang hirap naman po makipag-away. So, let's all be kind and let's all look for our purpose in this lifetime. So with that, Kim, I prepared something, hindi po ako, kundi yung aking. Ito po pala, papakilala ko sa inyo si Zia. Palakpakan natin. Yan.